So yun mga may, update lang po at ngayon lang ako nakapag-vlog. So meron lang akong papakita sa inyo bago natin i-discuss yung pag-uusapan natin. Itong ulam namin ngayon, timola. So ano yan, asin lang, paminta, yun lang. Wala na tayong linagay ng mga magic sarap o anything. So yung oil wala na rin, patak lang para lang maikisa natin ng bawang sibuyas tsaka luya. So anyways mga may, meron tayong ni-revise sa papat price dun sa Team Doncelia. So isa dun mga may yung yung dati na nakalagay is 30,000 views dun sa sa unang content creator na kasali sa Team Doncelia na makapagpa-viral sa kanyang channel sa isang vlog mga may pero mga may last 2 days ago, 3 days ago, ni-reduce po natin from 30k naging 20k na lang po na views. So para at least reachable. At the same time, yung pot price doon na 20,000 is still po 20,000 pa rin. Ngayon, may sinilip ko po na meron 3 content creators doon na posible na ma-hit yung 20k. So paunahan na lang po sila kasi isa lang pong mananalo doon. Ito naman yung yung 20k may na isang vlog mismo is for the rest ng ng pa-challenge hanggang January 31. Pero kung ma-hit po nila ng ngayon, bukas, much better. Siya na po siya na po ang mananalo ng 20k. So paunahan na lang. Pero pag once na nagka-dikdikan ng 20,000 po parehas, yung butal pong pagbabasihan natin kung sino yung pinakamalaking butal, siya po mananalo ng 20,000 pesos. At meron po ako nasilip nga, like I said, na 3 content creator na may chance may. Hindi pa naman tapos pero ito kasi ang pinaka-latest may na posible na makahit. 3 po sila may. At the same time, since na Team Kubunuto Productions is under mismo ng mga nag-sponsor, syempre create natin yan based na rin kay Kinakanuto at Kinakangiti. So mga supporter mismo. At sinilip ko po itong 3 content creator, hindi po sina Kanuto, si Kangiti nag-share ng mga vlog nito. Kumbaga on its own lang nag-vlog sila, tapos meron din nag-tag isa doon sa 3. So ngayon i-discuss natin yung 3 yun. So makikita nyo dyan sa screen. Yung iba naman yung 7 is meron din mga significant pero medyo sobrang layo dun sa sa 20k, lalo sa 30k. Ito very close to may. So unahin natin may sa sa pangatlo. Doon tayo sa sa number 3 muna, si Chong Jebot may. Kung mapapansin nyo, meron siyang vlog na interview vlog tungkol kay Katuba mga 5 days ago na nag-erupt talagang views. Umabot na po siya as of now ng 8,937. So medyo malayo pa sa 20,000 pero siya kasing pinaka mas malaki dun sa 7 na views. So may chance pa to kasi sabi ko nga hanggang katapusan kung sino mauna sa kanila. Ang kagandahan lang kasi may, kung mapapansin nyo sa subscribers count ni Chong na almost 5,000 versus dun sa nakuha niya na 8,937. So kumbaga lampas 100% or nasa 179% ang nakuha niya na views against dun sa sa subscribers. So kumbaga advantage kung malaking subscribers count niya pero hindi yun talaga magde-define ng recommendation sa YouTube. Kumbaga pag once na magandang ang content mo, pwede talaga siya ibato ni YouTube sa iba't ibang viewers, hindi lang sa dun sa naka-subscribe. Ganun din po sa i-discuss natin dalawa. So ganun po ang basehan ng YT pag once na i-recommend. So magandang content, title, intriguing, pati thumbnail. So yun pong kay Chong, number 3 siya. Sunod po is si Gagamboy Kure. So kung nakatandaan nyo may, yung vlog niya is umabot na po ng 14,913. So siguro ito mga 4 days ago yung tungkol po sa motor.
So yan po mga kamay, makikita nyo yan sa screen yung ano ko, yung binabanggit ko. So kumbaga yung kay Kagamboy mga kamay, marami talaga nag-aabang dun sa kanyang motor, which is yung nga nabili niya. Hindi man kumbaga hindi man siya yung pinapangarap ni Kagamboy na Giorno, pero ang kaganda lang mga kamay, at least nakuha niya yung motor na cash. Ibig sabihin hindi wala na po siyang intindihin. So at least meron na siyang mode of transportation back and forth sa school, pauwi ng bahay. So kumbaga malilesen ang gastos niya talaga, at makakauwi siya ng anytime na gusto niya umuwi. At the same time, syempre maganda siya, ride safe lang lagi kay Kagamboy Kore. Ang ganda mga may kay Kore, 14,913, pero ang subscribers count ni Kore is nasa 5,000 plus. So kumbaga percentage wise mga may, nasa 291% against dun sa subscribers niya. So ibig sabihin halos times 3 ng subscribers niya ang nanood dun sa vlog. So kumbaga na-recommend talaga, at sinasabi ko nga, itong tatlong to mga may, hindi po siya shinare, hindi nakanuto ni Steph para merong manood. So kumbaga total package, maganda yung vlog, na-recommend talaga, at marami nag-abang. So dito na tayo sa number 1. Syempre ang pinaka-latest vlog ni Loverboy, ni Katuba Official. So kagabi lang, January 18 nilabas. So halos 1 day na po mga may, umabot na po siya ng 16,561. So siya po ang may pinaka-close dun sa 20k views. Kasi kay Kagamboy 4 days ago, kay Chong Jaebot 5 days ago, kay Katuba is 1 day ago pa lang mga 16,561. So halos 3.5 na lang po ang kailangan ni Katuba para ma-hit niyang 20k, at siya mismo ang manalo dun. So sapat price na 20,000 pesos. So hindi malabong mangyari mga kamay, kasi meron pa tayong 15 o 14 days to go. So mag-accumulate pa po yan. Baka malagdagan pa itong niya, 16,000, bahala sila mga kamay. Paunahan na lang. Paunahan na mga kamay kung sino sa kanila mauna. Kung hindi man dito sa tatlo, malay nyo yung 7 doon biglang nag-vlog ng isang vlog, biglang nag-viral kaagad within 24 hours, pwede sila maungusan. Kasi right now, ito lang kasing nakita kong top 3 mismo dun sa 10 kalok sa Team Doncella. So kay Katubang Mamay, nasa 26.6k ang kanyang subscribers count. So almost 62% pong nanood based po sa or against sa subscribers niya. So not bad Mamay, kasi na-discuss ko na rin yan before na pag once na viewers nyo kinumpute nyo ng subscribers count times 0.30% mga kamay and above, pwede makasurvive ang content creator or magkaroon ng maayos na revenue. So exactly yung nangyayari sa tatlong to. So yan mga kamay, nagkataon lang po yan. Baka may magsabi na naman dyan, malakas talaga yan kasi yan ang Team Kubunuto. So nagkataon lang po, kasi meron naman pong iba na hindi part ng Team Kubunuto, hindi lang natin sinali. Isa din mga may si Makinistang Pobre na meron din siyang almost 6,000 na views. Si Nogerts mga may, bago lang, meron din siyang views na maganda-ganda. So kumbaga anything's possible para sa lahat. Kaya ako lang ito mga may binablog para ma-inspire yung mga small content creators, bago man, luma man, matagal man o hindi, na hindi posible na magkaroon ng maayos na views dito sa YT. Sabihin natin kahit na quality content o raw vlog yan, basta may madala lang talaga sa title, sa thumbnail, tsaka sa pagko-content ka rin may much better, kasi yun lagi yung sinasabi ni YT, maging quality yung content. So pero nowadays puro raw vlog tayo, pumuputok naman may nagiging maayos naman yung views. At the same time, syempre kakibat niyan yung maayos na revenue. So basta panoorin nyo lang at hindi kayong skip ads. So that's it may, magbe-prepare lang ako kasi nagpasan sila ng revenue, and mamaya magdi-discuss na tayo. Yan lang muna may ang ating vlog. So pagpasensya niya kasi
na actually nagagaling ako sa palengke, nagluto ng tinola, and nakita kami ni Tito Pogs, ni Yaya ko. Sabi ko, message lang ako ni message, baka okay yung pakiramdam ko, makasabay ako sa kanya sa pagra-ride. So, let's keep us mga kamay. Salamat po.